At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng social media na hatid sa inyo ni Madam Chika. Isang bagong kaganapan na nagbigay pansin sa buong bansa matapos ipakita ni Vice Presidente Sara Duterte ang isang video na nangyaring ambush sa sinasabi niyang target. Ang insidenteng ito ay naganap sa isang hindi inaasahang pagkakataon at nagbigay ng mga tanong sa publiko. Kung may kaugnay ba ito sa mga nakarang issue at kung may alam nga ba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hingil dito, narito ang buong detalye ng ating balita. Pinakita ni Vice Presidente ang video ng ambush sa kanya sa isang press conference na ginanap kahapon. Sa video makikita may armadong kalalakihan na dumaan sa kalsada at pinaputukan ng convoy ni Vice President Sara. Ngunit hindi siya tinamaan. Sa kabila ng insidenteng ito, agad na sinabi ni Vice Presidente Duterte na wala siyang natanggap na impormasyon ukol sa banta ng kanyang buhay bago mangyari ang ambush. Ayon pa kay VP Sara, siya ay nagpapasalamat sa mabilis na aksyon sa otoridad na nagligtas sa kanya. Ang ambush ay naganap sa isang highway sa Davao del Sur noong naang linggo. Saan ang sasakyan ni VP Sara ay papunta sa isang opisyal na pagtitipon ayon sa mga otoridad. Natukoy na ng mga pulis ang mga suspect at hitman ang nahuli sa insidente. Ang suspect ay nakilala at sinabing ng mga otoridad na may koneksyon ito sa grupong nais pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Habang ang mga investigador ay nagsasagawa ng kanilang follow-up operation, patuloy na pinag-aaralan ng mga posibleng motibo ng mga umaatake. Ngayon naman, maraming mga tanong ang naglalabas sa particular na ang mga tungkol sa kung may alam ba si Pangulong Marcos ukol sa insidente. Ayon sa mga eksperto, mahirap agad magbigay ng conclusion hinggil sa ugnay ng Pangulo sa insidente. Subalit nilinaw ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na hindi pa nakakapagbigay ng pahayag si Pangulong Marcos tungkol dito. Gayunpaman, iginiit ng otoridad na nagsasagawa sila ng masusing investigasyon at walang sino man magiging ang mga nasa mataas na posisyon ay ligtas sa batas. May ilang mga oposisyon na nagsasabing ang insidenteng ito ay may koneksyon sa mga hindi pagkakasunduan at mga isyong pampolitika sa bansa. Inaasahan nila na ito'y magbibigay ng bagong dynamics sa kasalukuyang politika ng bansa at magdudulot ng masusing pagsuri sa mga kilos at galaw ng mga leader ng bansa. Samantala, ang mga loyalista naman ng administrasyon ay naniniwala na ito isang pagsubok sa seguridad ng Vice Presidente at hindi dapat gawing issue sa politika. Sa ngayon, ang mga otoridad ay patuloy na nag-iimbestiga hinggil sa insidente at mga detalye ng ambush ay patuloy na sinusuri. Hindi pa malinaw ang kabuuang motibo ng mga salarin, ngunit tiniyak ng mga opisyal na pamahalaan ng proteksyon kay Vice Presidente Sara ay patuloy na pinag-iisipan at pinapalakas. Samantala, ang mga pahayag at posisyon ni Pangulong Marcos ay inaasahan pa ring lumabas matapos ang ilang linggong maghintay pa tayo sa karagdagang impormasyon kaugnay sa mga pangyayaring ito. Patuloy namin kayong bibigyan ng update hinggil sa insidenteng ito. Sa ngayon, manatiling nakatutok at mag-ingat sa mga kaligtasan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para update ka sa aming bagong balita.